alam kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. Ito ang sentimiento ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. nang dumalo sa preliminary investigation hearing sa Department of Justice kanina. Naghain ito ng counter-affidavit sa reklamong plunder na isinampa laban sa kanya at ilang dating Department of Public Works and Highways o DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Binweltahan nito ang mga nag-aakusa sa kanya na anyay kasinungalingan lamang ang mga ibinibintang. Nagpasalamat naman si Revilla sa kanyang mga taga-suporta na naghihintay sa labas ng DOJ. Ang panawagan ng mamamayang Caviteño, Yusek Bernardo panagutin, hindi si Bong Revilla. Ayon sa tagapagsalita ng dating mambabatas na si Attorney Francesca Lourdes Senga, naghain ng manifestasyon ang state witnesses na sina Bernardo, Alcantara at Opulencia na hindi na sila sasagot sa preliminary investigation. Paliwanag anya ng mga ito, discharged na sila o hindi na sila kasama sa reklamo bilang testigo ng Estado. Ikinagulat nila ang development na ito. Nakakapagtaka, 4 yung kinasuhan, tapos biglang 3 witness protection, di ba? Tapos hindi namin alam kung ano yung kahulugan na yun kasi ang final lang nila ay manifestation. Kung baka sinasabi nila na na-discharge sila sa witness protection programs. Dagdag pa ni Senga, hindi pa malinaw sa kanila kung ano ang epekto nito sa reklamo at pag-aaralan pa nila ito. Kaugnay nito, duda na ngayon ang kampo ni Revilla kung papaano mapatutunayan ang issue ng conspiracy o sabwatan kung ang dating senador lang ang natitirang respondent. Yan din po yung katanungan. No? So, how can it be a conspiracy kung nag-iisa lang, di ba? Yun. So, yun po talaga ay isang katanungan dyan. So, ima-manifest. Your guess is as good as mine. Binigyang diin ni Senga, paiba-iba ang salaysay ng mga testigo tulad ni dating Undersecretary Bernardo na nagdawit kay Revilla sa anomalya ng flood control projects. Partikular na umano ang hindi magkakaparehong halaga ng sinabing tinanggap ng dating senador. Kasi kung titignan nyo yung mga affidavit o salaysay ni Yusek Bernardo, makikita nyo na nag-iiba-iba yung kwento niya. Saan nag-iiba-iba? Una, magkakaiba yung mga petsa kung kailan di umano binigyan ng pera o dinala yung pera sa bahay ni Senator Bong. Posibleng magkakaroon pa ng susunod na preliminary investigation sa February 20 pero hindi pa tiyak kung kailangang muling dumalo ni Revilla ng personal. Sabi pa ng Department of Justice, maglalabas sila ng pahayag kaugnay sa salaysay ng kampo ni Revilla. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.